Guys, for today's video, pag-usapan natin ay ang tatlong sign na baka hindi nyo napapansin, nalulubog na kayo sa pangungutang. Kung gusto nyo malaman itong tatlong sign na to at evaluate ang sarili nyo, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron na akong experience. Ginawa ko na yan videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yung pangungutang naman is hindi naman talaga siya ganun ka sama. Wala namang problema na umutang tayo, pero sa pangungutang natin, kailangan natin maging responsible borrower. Kailangan natin alam kung paano natin mababayaran at paano tayo makakaalis sa pagkakautang natin. Yun naman ang mahalaga. Pero kung itong tatlong sign na to ay nagiging present na sa'yo, well, kailangan mong tumigil muna, i-evaluate ang sarili mo at magplano kung paano mo masusolusyonan ang problema mo. Okay. Pag-usapan na natin yan. Unang-una sa lahat, kapag nangungutang ka, hindi mo na iniisip yung details ng utang. Ang iniisip mo na lang is yung amount na makukuha mo at kailan ka magbabayad. Bakit nga ba ganun? Bakit hindi na natitingnan yung details ng utang? Like, yung mga fine prints, yung mga dagdag na charges, hindi mo na masyadong tinitingnan. Well, ang isang reason dyan is kailangan mo yung pera. So, wala ka nang ibang inisip kung hindi makuha yung pera. Kunyari, magbabayad ka ng kuryente mo, kailangan mo na may makuha na ng pera. So, syempre, kagipitan, talagang kuha kahit gaano kataas yan. Huwag ka lang maputulan. Or kailangan sa school ng mga anak mo or what, diba? So, napakapangit nito kasi tinatanggap mo na lang kung ano yung terms ng kung ano yung terms na gusto nung nagpapautang sa'yo. Kung sabihin niya na, kailangan akong bayaran within 15 days, na ganitong interest, hindi mo alam na sobrang laki na pala ng interest na binabayaran mo. Hindi mo rin naisip na, umutang ka ng 5,000, so paano ko nga babayaran yon? Saan ko huhugutin yung pambayad dun sa 5,000 na yon? Sa sweldo ba ng mister ko? Sa sweldo ko ba? Ganyan, hindi mo na iniisip. Talaga ang goal mo lang is makakuha ng pera. Napaka-delikado nito kasi kung wala kang plano kung paano ka magbabayad, magugulat ka na lang at problema ka, mai-stress ka pagdating ng due ng loans mo. Ayan, so dyan nagsisimula yung mga collection calls dahil hindi ka nakapagplano kung paano ka magbabayad. Okay, pangalawa, tapal-tapal. Diyos ko, ito yung pinakapangit na sistema. Wag niyong gagawin yan. Okay, umutang ka, hindi mo alam kung paano ka magbabayad. Uutang ka ulit para mabayaran mo yon. Tapos, ito, magjuju na naman. Wala ka ulit pambayad. Maghahanap ka na naman ng ibang mauutangan para tapalan yan. So, parang tinatapalan mo lang. Paano kapag nangailangan ka pa ulit? Na pansarili mo, dahil tinatapalan mo lang yun magbabayad ka ulit ng bill ng kuryente mo. Mangungutang ka ulit sa iba. Diba? Ganun na naman. Ganun vicious cycle. Uutang, tatapalan, lumalaki na lumalaki ang interest na binabayaran mo. Kasi walang nababawas sa principal at interest lang. Dumadagdag yung interest. And humihirap dahil iba't ibang mga lending apps sa pinangungutangan mo. Bumabalik pa rin yan sa unang sign na hindi ka nagplano bago ka umutang. Ang hirap niyan guys, sobrang stressful yan. I must admit, medyo nandun kami sa financial crisis ng pamilya namin. Parang nagawa namin magtapal ng ilang loan kasi wala akong stable income nun. Pero, syempre, ginawan ko yan ng paraan. Hindi naman porket, tapal-tapal na. Mababaon na lang ba ako? Ganito na lang ba lagi? Ginawan ko ng paraan yan. Panghuli natin na sign na nalulubog ka na sa utang ay wala ka ng planong tumigil mag-reload. Ito, may malapit sa akin na nakausap ko na about this. Ito, actually, hindi naman online lending app. Sa Bombay siya umuutang. So, utang siya sa Bombay, babayaran niya, so on and so forth. So, sabi ko, kumikita yung tindahan mo, nababayaran mo, tapos uutang ka ulit. Ano nangyayari? Ibig bang sabihin, nagtatrabaho ka na lang para doon sa Bombay na inutangan mo? Kasi hindi man lang nababawasan yung interest mo. Okay sana kung meron kang plano na, okay sige,
10,000 yung unang hiram mo, bawasan ko yun sa susunod na hiram ko, gagawin kong 8,000 na lang. Susunod, 6,000. Susunod, 4,000. Susunod, 2,000. Di ba? Yun ang pagpaplano. Kasi, hindi mo man kaya na tanggalin ka agad yung utang mo sa Bombay na yan, well, meron kang plano na bawas-bawasan. Ito kasi nakausap ko before, sinasabi niya kailangan niyang umutang kasi pag kinailangan niya talaga, may itatap niya pa rin itong Bombay na inuutangan niya. Well, ano ba ang purpose niyo kung bakit kayo nangungutang? Di ba ang purpose lang naman is ma-save yung current situation niyo na nagipit kayo ng funds, di ba? Pero darating naman yung time na may extra kayo at pwede niyong bayaran. Kaso, dahil wala kang pagpaplano, unang-una, ayan, and pangalawa, tinatapal-tapalan mo na lang kung anong pwede mo maipangtapal, well, talagang it's a vicious cycle. Talagang hindi ka titigil. Uutang at uutang ka. Lumalabas nang wala kang goal na ina-achieve. So talagang paulit-ulit lang, vicious cycle na lang na uutang ka, o kaya pag makatapos ka magbabayad, magre-reloan ka, again and again and again. Mahirap kaya ang maraming utang, guys. Mahirap na marami kang iba't ibang inuutangan. So, nakaka-stress yan, lalo na pag sabay-sabay yung due date. O hindi man sabay-sabay hiwa-hiwalay na tipong, ay, due na pala yun. Ay, due na pala yun. Saan kukunin yung pambayad? Ayan, hindi ka kasi nagplano at the first place. So, may problema ka. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa munting pagre-reflect natin. So, for our question of the day, naranasan nyo na bang malubog sa utang? Naranasan nyo na bang magtapal-tapal? Kung oo, paano kayo nakaahon or nakaalis sa tapal-tapal system na yan? Let me know sa comment section at meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. At syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag #GoTo75k subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel. So yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Frank Rimpilio 365. Sabi niya, thanks for the information, sir. We will use for good credit the best way. Good thinking, sir. At Frank Rimpilio 365, maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking channel. Yun lang po muna for today's video. I hope you could like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!